You know, basta. So, mag-unbox lang. Well, na-unbox naman natin na to before. Pero dumating lang kasi yan na ATX board. Ito yung kulang natin dito sa ating comment. So, ina-expect ko na ito lang mismo is kakayanin niya na mag-reboot or well, remote function kasi to. Kaya natin binili. Around 5,000 plus. Kung sulit ba? To be honest, hindi ganon kasulit if gagamitin mo lang siya sa like day to day or kasi meron day to day. Specifically ginagamit to pag kailangan mo ng remote physically, parang may physical na tao ka doon sa site, doon sa office mo or kung saan mo man kailanganin and wala ka doon. So itong device na to is kayang mag-reboot, kayang pumasok sa BIOS, kayang technically parang may tao ka doon sa site. Pero kasi hindi siya gagana ng ito lang. And meron kailangan, kaya bumili tayo ng ATX. And pupuntahan natin yun. So again, pupunta tayo dun sa sinasabi ko kanina. Kung sulit ba? Hindi siya sulit kung gagamitin mo lang siya for day-to-day operations. Like yung regular na remote. Kasi unang-una, meron ng Google Chrome, may LogMeIn, may TeamViewer. And it is sobrang daming remote application software na available. Mostly ginagamit to. Like yun nga, pagka kailangan mo ng function just in case mag-shutdown yung computer mo and there's no way na makapunta ka, halimbawa nasa sabi mo Hong Kong ka eh nasa Pilipinas yung computer mo or server mo at kailangan mo buksan, eto yun, isa sa mga ganito. Hindi ko naman sinasabing ito lang, pero meron pang iba-ibang klaseng KVM pero kasi wala silang, pagkakaalam ko wala pa silang ganun. Kung meron man baka ibang brand, pero kasi ito yung una ko na kuha. So anyway, so bago natin ito buksan, dami na natin. So bumili tayo ng mga damit ng Butchokoy. Ito. Bumili tayo ng mga damit ng Butchokoy, which is itong nauna na iba na late lang. Pero yan. Tapos bilang natin sila mga pegs. So punta na tayo dito sa ATX board. One thing, bago tayo pumunta dun, pwede mo siyang i-connect sa laptop. Normal connection, pero hindi mo magagamit to. Yan, pupunta na natin. Kaya most likely desktop sa mini servers katulad ng ginagamit ko ngayon, which is in Dell thin client, hindi siya gagana. Normally yung ganyang klaseng computer yung may saksakan ng may PCIe port. Wait, walang quick open. Hindi, gupitin na natin, walang quick open. Yan, so nakuha natin sa Amazon. Medyo nahirapan din ako maghanap nito kasi nung pagkabili ko nito, wala ako nakita for several weeks. Medyo matagal-tagal na tong video na to, baka kakalabas lang ito nung comment, pero ang tagal ko nang dumating sa akin to, siguro mga last month. Tapos ito, naka-order ako mga 2 weeks ago lang. Kasi yung sa Asia Pacific, kaya na, yung sa Asia Pacific is hindi siya available na shop. Wait lang, ano to? Ayun. Hindi siya available na shop. Tapos hindi naman ako naka-order diretso sa sa GLINet before nung nag-pre-selling siya kasi hindi ko naman akalain na kaya kailanganin ko siya for some reason. So yan. Okay, so ito na yun. Ito talaga yung combination dapat, pero durug-durug lang, pero goods na yan. Yan yung tsura niyan. So, combo na siya ngayon. Medyo buo. medyo buo na siya. At isama ko lang kayo sa setup. Siguro, magbabaklas-baklas pa ako, pero sinama ko lang sa unboxing. Quick overview kung para saan talaga yung mga ganitong klaseng gadgets sa mga interesado. Okay. Yan. So, mayroon kang kable. Ano to? Uy. Bakal? Ito lang umiipit eh. Shit, maduduro. Labas muna natin to. Ito yung board. Ito yung connector. Ito yung ko-connect mo sa board mo. Okay. So may pins. And, wait, kaya pala siya umiipit dun. Dun pala dapat natin sa labas. Sa kabila binuksan. Mali. Wrong hole. Okay, so yan. Bakit may ganito? Iba mount? Saan na yan?
Okay, so yun na nga. I-mount natin siya. So from this one, okay. So ayun na, nakalagay na naman pala. Hindi naman may, mukha lang siyang komplikado gawin, pero sa may mga nakapag-build na ng PC, malamang gets nyo na yan. Ay, ayun, may nakalagay na naman kung saan yung isasaksak to mga to, which is, ayun, no? Di kita. Yan. So, paplug nyo lang dyan. So, mangyayari, from yung nakalagay sa MOBO o sa motherboard nyo ngayon, i-connect nyo dito. And, etong isang to, papunta dito. So, para may connection kayong power. Ito na yung pinaka-control mo. And, since may USB-C na yan, and ito yung papunta sa Comet, sa KVM natin, and yung Comet natin is may sariling power. So, kaya niyang i-turn on yung board mo o yung computer mo. Anyway, so yun, setup natin, medyo matagal tong process na to. Mukha lang madali kasi kakat ko na lang pagka-setup natin, lagay natin. Tapos ito, i-mount natin to yan dyan. Depende na lang sa ayun o. Depende na lang sa board na ano. Depende na lang sa ano, sa kung anong available, depende sa ano mo, sa casing. Ayun, so lipat tayo. Tuloy ko pagkatapos nung ma-setup natin. Ayan. So nilipat ko lang yung nakasaksak dito. Ayan. Pupunta dito. Yan na. So, tatapusin na natin yung paglipat ng ito. Naayos na natin. Hindi ko na kinabirit yung bracket kasi nandyan na yung sa loob. Tapos, pinatagos ko lang yung kable sa ilalim para medyo malinis. Well, marumi pa rin tignan, pero medyo malinis na yan. So, ito yung ano natin, KVM natin. Tapos, ito yung USB na nandun. Ito yung HDMI papunta dito. So dahil wala akong extra HDMI, bumili ako ng HDMI to DP o DisplayPort. Gumagana naman, okay naman yan. Parang nabili natin mga 200, 300. And then yung yung keyboard, mouse, kailangan mo niyan kasi papakita ko sa inyo mamaya. Papunta doon, ayan, setup yan. Tapos yung power. Tapos punta na tayo sa sa PC habang nag-aarutan itong mga to. Ay. Yan, punta na tayo. So na medyo matagal-tagal na ang setup. Date is parang 10 days ago. Pero ito, ayan, setup na natin. Punta tayo sa PC. Okay. Game. So, search natin GLKVM kasi na-install ko na naman. Pag hindi po pa na-install, punta ka na sa website. So, login lang tayo. Ayan, papansin nyo meron na tayo ditong ano, which is yung na-download na natin yung device. Control lang natin. And then, magtatanong ulit ng password. Login lang tayo. Tabingi pala. Gitna lang natin. Onte. Okay. So, yan. Nakalagin na tayo. Mapapansin nyo dito, yung keyboard is inactive. Pero dapat makakapag-type tayo. Ayan. Inactive, kasi hindi lang na gumagamit. Pero yan. Ito kasi dati wala to. Dahil nung wala nakakonect na HDMI. Pero mapansin nyo, gumagana naman yan. Tapos, para na malaman natin na gumagana yan, nandito yan, no? Yung ATX, yung power, so gumagana na lahat yan. Actually test natin, sige. Pero yan, ayun sinasabi ko, meron na, nandito na, ito lang naman yung wala dati, nung na-set up natin yung remote natin. Wala lang nitong KVM. Itong option na to, hindi lalabas pag hindi ka nakakonect sa board. Yung setup, pinakita ko na naman doon sa video 10 days ago. Pero yan, sige, shutdown natin. Pwede natin shutdown dito. Pero ito kasi yung shutdown niya, which is yung long press. So, try natin. Hard shutdown. Yan. Okay. So, nag-off. Narinig ko nag-click. So, nag-off na siya. Pero, kung babalik tayo dito,
Ayun, nakikita nyo online pa rin yan. Tapos, i-turn on na natin. Yan. So, yan. Narinig ko nag-turn on. Saktong-sakto. Magagamit natin to kasi naging server na talaga siya. Hindi lalabas yung video dito kasi pinag-switch ko yung display. Pero dapat yung display nito is yung nasa pinakadulo para makita mo yung lalabas dito. Pero hindi ko naman siya kailangan ng ganun. Kailangan lang siya pang remote for now. Pero yun. Kaya hindi siya lumalabas dito para pwede mong palitan yung setting sa BIOS and all. Pero yan. Tapos lagin lang tayo. Yan. Yun yung remote na gumagana naman. Nakikita nyo online pa rin naman dito. As long as may powered ka, alam ko may lalabas sila yung PoE switch na. Hindi ko yung magagamit kasi una, wala akong PoE switch. Kung meron man, kailangan ko ng injector. Yung injector na yun, isasaksak ko rin. So, useless din siya. Pero yan, gumagana naman yung ATX board natin. So, kung bibili ka nitong KVM, at least samahan mo nung injector or nung ATX board. Meron silang nilabas yung power clicker yata or fingerbot, parang ganun. Ayun yung para sa mga laptop. Hindi ko sure kung meron na sa market ngayon, pero for now ito yung available, yung ATX. Roughly mga $15, $16 or hindi, $19 ko yata nabili kasama ni shipping papunta Pilipinas kasi galing pang US. Ayun lang. Sige na. Gumagana na to. Set up na natin to. Close na natin to. At bye-bye na guys. Send camera ko. Pabu.